As we begin to think about the process of godly discipline, please do not fall into the trap of thinking that discipline is unloving or unkind. Yan ang tendency kasi ng mga tao ngayon. Sabihin na, pagka namamalo ka, ibig sabihin hindi mo mahal ang yung anak. That's the mentality. But that is wrong. Hindi yun tama. Why? Because according to Proverbs chapter 13 verse 24, whoever spares the rod hates his son. Yung taong hindi namamalo, kung kailangang paluin yung kanyang anak, hindi niya mahal yung kanyang anak. He hates his son. Pero dagdag, but he who loves him is diligent to discipline him. Now, you notice it says, he is diligent to discipline. Hindi yung namamalo lang siya, pag ginaganahan lang siyang mamalo. There is diligence, there is faithfulness. Pag sinabing diligence, it implies yung tamang paggamit ng pamamalo para sa mga bata. And it says here that one who loves his child is diligent to discipline him. Kung mahal mo ang anak mo, magiging faithful ka sa paggamit ng rod of discipline sa kanya. Now, the reason why it's so difficult for people today to accept this teaching is because of our bad or their bad experience in the past. Pag ikaw ang mga magulang mo, ginugulpi ka. Pag ikaw yung magulang mo, sinusuntok ka, sinasampal ka, sinisipa ka, tinatadyakan ka. Pagpalo sa'yo ng sinturon, buong katawan mo, at yung pamalo pa, yung bakal pa yung ginagamit na pamalo sa'yo. Talagang ikaw sabihin mo, ako talaga pag ako naging tatay, pag ako naging magulang, hindi talaga ako mamamalo. You see, you abhor that practice because of your past experience. But this is what I want to tell this congregation. We follow the Word of God not because of our experiences. Kung merong tayong hindi magandang experience, wag nating gayahin yon. Wag nating kopyahin yon. Now, let me share my personal experience. Kung meron ditong magsasabi na ako, pagka naging tatay, hindi ako mamamalo because of my bad experience, it's going to be me. Ako ang isa sa mga magsasabi ng ganon. Because as I've been sharing with you, my parents did not know how to discipline. They were not Christians before. And at that time, pag dinidisiplina ako ng papa ko, dinidisiplina ako out of anger. Pag dinidisiplina ako ng mama ko, dinidisiplina ako out of anger. Pag pinalo ako ng papa ko, napakaraming palo. Pagkagalit na galit siya, pagkapagod na pagod siya, and then hindi rin siya consistent. So para sa akin, normal na isipin ko, ako talaga, pagka may mga anak na ako, hindi talaga ako mamamalo. Kasi etong dinaanan ko sa mga magulang ko, hindi ito nakabuti sa akin. Kasi isang naging epekto nun sa akin, I was so bitter and so angry at my dad, I want to box him. I want to hurt my father. Galit ako sa papa ko. Dahil tingin ko, unreasonable yung kanyang pagkapalo sa akin. But now, look at what I'm doing. I am still telling this congregation, let us discipline our children and make use of the rod of discipline if there is a need to do so. Use the rod. Use corporal punishment. Why am I doing that? Dahil ba sadista ako? Dahil gusto ko bang ulitin yung ginawa ng mga magulang ko sa aking sariling mga anak? No. But because I believe in the Word of God. I'm going to set aside all of my experiences in the past and I'll say, Lord, this is what your Word says. I'm going to follow your Word. Kaya ito ang bagay na pag-isipan natin. Now, what does the Bible teach about the use of corporal discipline? Ano ba tinuturo ng Biblia patungkol doon? Again, tingnan ninyo itong mga biblical support for corporal discipline. Proverbs 22 verse 15 says, folly is bound up in the heart of a child, but the rod of discipline drives it far from him. Etong folly na pinag-uusapan natin dito, this is not just talking about stupidity. This is not just talking about foolishness as we normally describe it. Yung pag nakakita tayong mga bata na parang kalukuhan yung mga laro nila, ay, foolishness ang tawag dyan. No. In the Bible, especially in the book of Proverbs, foolishness there refers to people who disregard the authority of their parents. They disregard the authority of God. They do not submit to the Word of God. They go to prostitutes. They are quick to do bad. They are slanderers. These are the people who are foolish.
And the Bible says that foolishness is bound up in the heart of a child. Bata pa. Nandun na itong mga kasamaan na ito. And according to this passage, but the rod of discipline drives it far from him. That's what the Bible says. How does it work? I'm not exactly sure. Hindi ako sigurado, but the Bible says it works. Proverbs 23, verses 13 and 14. Proverbs 23, 13 and 14 says, do not withhold discipline from a child. If you strike him with a rod, he will not die. If you strike him with a rod, you will save his soul from Sheol. The word Sheol refers to the grave or to the place where the wicked souls go to when they die. You will save your child from that place if you use the rod of discipline. Proverbs 29 verse 15 says, the rod and reproof give wisdom, but a child left to himself brings shame to his mother. Hebrews chapter 12 verse 11 says, for the moment all discipline seems painful rather than pleasant, but later it yields the peaceful fruits of righteousness to those who have been trained by it. Nakakatulong ng malaki yun eh. Look at the function of the rod. Pakinggan ninyo, based on these other passages na tiningnan natin. Spanking process drives foolishness from the heart of a child. No? Natatanggal yung foolishness dun sa kanyang puso. Look at another one. Faithful and timely use of the rod rescues from spiritual death. Naliligtas from spiritual death yung ating mga anak because of the use of the rod. The rod of correction imparts wisdom. Nagkakaroon ng wisdom. Sabi ng Proverbs 29 verse 15, the rod and reproof give wisdom. The rod of correction provides an immediate, tangible demonstration of the foolishness of rebellion. Nakikita kaagad ng bata yung koneksyon. Ito ang consequence pag ako'y nagrebelde, mapapalo ako. So kita niya kung ano masama, ano mabuti, ano consequence ng kasamaan. The rod of discipline brings a harvest of righteousness and peace. Sabi ng Hebrews chapter 12 verse 11, for the moment all discipline seems painful rather than pleasant, but later it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. And the child whose parents use the rod of correction eventually brings delight to his parents. Sabi ng Proverbs 29 verse 17, discipline your son and he will give you rest. He will give delight to your heart. Magbibigay ng katahimikan sa iyong puso, matutuwa ka dahil sa magiging bunga ng pagdidisiplina, faithful na pagdidisiplina sa iyong mga anak. Just compare families. Ang isang magulang na hindi na mamalo ng kanyang anak, lalo na pag self-willed yung kanyang anak. Sabi niya, ayoko talaga mamalo. Dati nung pinapalo ko ng magulang ko, hindi maganda epekto sa akin, kaya ako hindi ko rin papaluin itong aking anak. But self-willed yung anak mo. Madalas na makikitang matigas ang ulo, puro ka lang salita, o gumawa ka ng iba't ibang mga paraan ng pagdisiplina minus the use of corporal correction. Now, just observe. Darating ang panahon, pag yung anak mo self-willed at hindi siya nadidisiplina by the use of the rod, isang araw, maririnig mo na lang yung katulong mo, aalis na. Kuya, paalam na ako. Bakit aalis ka na? Ba't kulang ba yung sinusweldo namin sa'yo? Hindi, sapat naman kuya. Kaya lang alis na ako. Hindi niya masabi. Baka gagawa pa ng palusot yan. Kasi pinapatawag ako ng mga magulang ko, pag-aaralin na raw nila ako. Mag-aaral na lang daw ako. Pero sa totoo, ikukwento niya yan sa iba. Sabi niya, alam mo, ba't ako umalis doon sa amo ko? Yung anak kasi nila, antigas ng ulo. Pero mo, kinakagat na ako, sinisigawan na ako, dinuduraan na ako, sinisipa na ako. Pagkasabihan mo, pagagalitan pa ako ng amo. O di, ako na lang ang aalis. Hindi ko makontrol yung kanilang anak. Sakit ng ulo ko. Lagi ako na high blood. Pagka naglalakad kami sa kalye, bigla na lang tatakbo sa gitna ng kalye. Hindi ko makontrol. Baka mamaya ang maririnig din niya, pati yung mga kamag-anak. Ayaw lang siguro nilang sabihin. Pero subukan ninyo to be honest. Talk to your relatives. Kung saan laging nagpupunta yung inyong anak, maging honest lang kayo. Kausapin niyo yung mga pinsan niya. Kausapin niyo yung mga auntie, mga uncle, mga lola, mga lolo. Tanungin niyo, kung honest lang talaga kayo, if you're willing to hear the truth, tanungin niyo sila,
kumusta yung aking anak? Siguro pag sinabi nilang, gusto mo talagang malaman. Pag gano'n na sinabi, ibig sabihin, talagang may problema sa anak ninyo. Now, compare that with parents who discipline their children. Compare that with parents who do that. You will find that these kids bring delight to the parents. Ito po, meron akong i-share sa inyo. I don't share this with pride. Na nagmamalaki lang ako. I want to express my thanksgiving to the Lord because nakita ko this works. My eldest son, si Abe, is studying in the States. And in the States, he's now in second year college at siya ay nai-involved din sa isang church doon, Placerita Baptist Church. And right now, in their church, isa sa mga programs nila is to teach or to finish the book, Shepherding a Child's Heart. Every Sunday sa kanilang Sunday school, they teach that particular topic. I don't know for how many years that they're dealing with that. At the same time, Abe is also teaching the young people. May isang grupo siya ng mga bata na tinuturuan doon. Now, the church, the members of the church were observing Abe. And one of the things that they saw in him was that he was disciplined. He was a man of wisdom, a young man full of wisdom. He would talk to the children and emphasize that they obey their parents. He would talk to young parents there, mga bata pa na mga mag-asawa na may maliliit pang mga anak, and he would share with them principles related to the topic they're studying, shepherding a child's heart. And he would be filled with wisdom habang sinishare niya sa kanila yung paano paggamit ng pamalo, anong mga experiences niya. And they were wondering, how come you know all of these things? You know what my son said? He said, I learned it at home. I learned them at home. My father has already been applying itong shepherding a child's heart sa akin. Bata pa ako. And you know what other parents have told him? Sabi nila, we want to meet your father. And nung marinig ko yon, siyempre masaya ako. Sabi ko, anak, praise God. Napakabait ng Panginoon. And he would recognize the value of corporal discipline in his life. You talk to my son at sasabihin niya sa inyo, malaki ang natulong sa kanya ng pamamalo, using it in a biblical way. Listen to Ted Tripp. At ito ang kanyang paliwanag regarding the rod of discipline. And I like the way he defined the rod of discipline because I believe this truly reflects what the rod of discipline is that you find in the book of Proverbs. Sabi ni Ted Tripp, and I quote, "What is the rod? The rod is a parent undertaking the responsibility of careful, timely, measured, and controlled use of physical punishment to underscore the importance of obeying God, thus rescuing the child from continuing in his foolishness until death. The use of the rod is an act of faith. God has mandated it. The parent obeys not because he perfectly understands how it works, but because God has commanded it. The use of the rod is a profound expression of confidence in God's wisdom and the excellency of His counsel." Grabe, ang ganda-ganda no? Tingnan ninyo, sabi, it is the careful, timely, measured, controlled use of physical punishment to underscore the importance of obeying God and thus rescuing your child from spiritual harm. Yung purpose, kaya mo pinapalo ang anak mo, hindi dahil you are repaying evil with evil. Hindi dahil napahiya ka at galit na galit ka sa anak mo, kaya mo siya pinalo. Hindi. Kaya mo siya pinapalo to bring him back to the circle of blessing na binabanggit sa Ephesians chapter 6 verses 1 to 3. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and your mother, which is the first commandment with the promise that it may go well with you and you will live long in the land. Yung pagpalo is your rescue tool to bring your child that has left that circle of blessing and is now exposed to danger,
Dahil hindi siya nag-obey, hindi siya nag-honor ng kanyang mga authorities, pinapalo mo siya para mabalik siya dito sa circle so that he will again obey, he will honor his parents and authorities, and he will live long, and he will experience blessings. That's the kind of thinking that we have pagka tayo ay namamalo ng ating mga anak. It's not because of anger, but because of love. It's a rescue tool to bring them back to blessing. Now, how do we prepare ourselves for corporal discipline? Dahan-dahan na akong patungo sa mga practical na bagay. But let me just look at the preparation for corporal discipline first. Before we can discipline our child, tayong mga magulang o tayong mga guardians, tayong mga mamamalo, must first be disciplined. Before we can ever hope to control a child, we must first be in subject to God and in control of ourselves. Diba? Kaya mo nga pinapalo, dinidisiplina mo. Pero ikaw naman, wala ka naman disiplina sa emotions mo. Alam mo, dapat mong paluin ng anak mo, kaya lang galit na galit ka. Nagsisisigaw ka na. Wala kang control sa iyong emotions. Nagwawala ka na rin. Tapos kung anong mahawakan mong matigas, yun ang gagamitin mong pagpapalo at kahit saan mo na tamaan yung anak mo. You have no control over your own self. How do you expect to control your child? That's one of the things we need to think about. Before you discipline your child, discipline yourself first. And the way for you to discipline yourself is first, surrender your life to God and let God be in control over your life. Yung child discipline sa book of Ephesians is found in Ephesians chapter 6 verse 4. Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. So yun, dun nakalagay yung pagdisiplina. But before you come to Ephesians chapter 6 verse 4, you have to pass through Ephesians 5:18, which says, do not be drunk with wine, but be filled with the Spirit of God. So ang ibig sabihin, bago ka magdisiplina ng anak mo, you must be filled with the Holy Spirit first. But even before you go to Ephesians 5:18, you must first pass through Ephesians 2:8 and 9. For by grace are you saved through faith. And this is the gift of God, not of your own work, so that no one should boast. So kailangan maligtas ka muna. Kailangan ma-fill ka muna ng Holy Spirit bago ka makakagawa ng maayos na pagdidisiplina sa iyong anak. That is the first thing we need to recognize. Before we can discipline our child, we must first be disciplined. And part of this being disciplined, we need to understand na kasama sa pagdidisiplina natin sa ating mga anak ay yung kaparaanan ng Panginoon Diyos. Kontrolado ng Diyos ang pag-iisip mo. Ginagabayan ka ng salita ng Panginoon Diyos. Paano ba magdisiplina ang Panginoon? According to Psalm 103 verse 8, and verses 13 and 14, the Lord is merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love. Verse 13 and 14, as a father shows compassion to his children, so the Lord shows compassion to those who fear Him, for He knows our frame. He remembers that we are dust. Pag mamamalo tayo ng ating mga anak, yun ang tanong, kinokopya ba natin ang paraan ng pagdidisiplina ng Diyos sa atin? Dinidisiplina ba natin ang ating mga anak faithfully? Dinidisiplina ba natin ang ating mga anak with love, with compassion, with patience? Dinidisiplina ba natin ang ating mga anak with a full understanding of their frame? Kaya ito ng anak ko o hindi ito kaya ng anak ko? And so we should ask ourselves, kung titingnan ng ibang tao yung pagdidisiplina natin sa ating mga anak, will they say that we are disciplining our children with self-control? Will they say that we are disciplining our children with love, with compassion? It is possible. It is possible to do it in a biblical way, na yung pagdisiplina natin is not going to bring harm, but rather good to our children. The second thing, ang ikalawang bagay in preparation to spanking, we should aim at heart change. Kailangan tutukan natin yung kanilang puso, hindi lamang yung mapalo sila at makontrol sila. Ang desire natin ay baguhin ang kanilang puso. Listen to what Jim Newheiser says regarding this.
Usually when we think of discipline, we think of spanking. Measured, appropriate spanking is biblical. But we should remember that the true target of discipline is our child's heart. Merely controlling behavior without going deeper and speaking with the child about his or her heart is like merely mowing the weeds in our garden. Soon, they will grow back, but this time with stronger roots. Chastisement should always be accompanied by a loving appeal to consider the heart, seeking to pull out the weeds of sin and rebellion and roots and all. Spanking should always be carried out with prayer, discussion with God's law and love, while reaffirming your loving acceptance of your child. If the child understands that you're endeavoring to obey God in the hope that the Lord will change his heart, then he will know that your discipline comes from a heart of love and concern rather than hatred, anger, or irritation. If we don't focus on our children's hearts, they will simply learn to outwardly conform to our desires while their hearts are filled with rebellion. Then, when they're free from our control, their true nature will surface. Pag yung panlabas lang ang kinontrol natin, hindi na-address yung puso. I remember a few days ago, merong isang bata from SDG Christian Academy that had to face corporal punishment from his parents. Of course, hindi yung mga supervisors or pastor ang namamalo ng mga bata pagka kailangan ng disiplina. It's the parents who do that. But there is a need for counseling. So itong ginawa ko. Before sending the child sa kanyang nanay o sa kanyang mga magulang para siya ay paluin, the child had to go to me first for counseling. And this is what I did. The first thing I did was, I drew a man and then drew a heart in the middle of the body of that man. Tapos, kinulayan ko yun ng itim. Maitim na maitim yung puso. Yung bata dun sa drawing ko. Tapos sabi ko, you know, your heart is like this. It's a black heart. The reason why you're thinking these evil thoughts, the reason why you're saying these things that are bad, the reason why you want to do bad things is because of a wrong heart. Your heart is black. It's filled with sin. You know, that's what Jesus Christ says regarding the heart. He says that from out of the heart come evil intentions, evil thoughts, theft, bad words, evil actions. Galing yun sa puso natin. Yun yung sinasabi ng Book of Proverbs. Folly is bound up in the heart of a child. Yun lang yung pinapakita ko sa kanya with that drawing. And in addition to that, nagdrawing pa ako ng octopus. Sabi ko, this heart is like an octopus. Nagdrawing ako ng octopus sa gitna nung katawan nung tao. Tapos, yung tentacles niya, yung iba nakalabas sa bibig, yung iba nakalabas sa mata, yung iba nakalabas sa dalawang kamay, yung iba nakalabas sa paa. Sabi ko, your heart is like this. The reason why you're thinking bad thoughts, it's because of the tentacles of this octopus coming out. The reason why you're doing bad things with your hands, because it's like the tentacles of the octopus doing so. Now, while I was sharing with that kid, I observed his eyes were growing wider and bigger. Talagang he was so impressed by that. And I told him, that's the reason why you need Jesus Christ in your heart. Kailangan mabago ni Lord yung puso mo. I was just using terms that a child could understand. And you know what happened? After the counseling session, the child went to his supervisor and explained everything I told him. But instead of using the terms of a simile, sinabi ko kasi, your heart is like an octopus. Sabi niya, Ma'am, Pastor said, my heart is an octopus. Kaya pala, but he really understood the concept. Now I understand why I am doing these things. Because my heart is wrong. My heart is black. My heart is like an octopus doing all of these things. Oh, I pray that God is going to change my heart. Nako, pagdating ng mama niya, yun na naman ang kinuwento sa kanyang nanay, unang-una. Na, my pastor said, my heart is like this. But he understood the concept.
It is not just outward behavior. Hindi yung pinalo mo lang siya para lang makonform yung external and outward behavior niya. But you are telling him, anak, yung puso ang problema. Kaya mo ginagawa to kasi mali yung puso mo. Yan ang sinasabi ng Bible. Kaya nga kailangan mong maborn again. Kailangan baguhin ng Panginoong Diyos yung puso mo. You see, and so pagpalo mo, merong connection sa understanding ng puso. So all of that in preparation for corporal correction, an understanding of the heart. You want to address the heart of the child.